Guys, for today's video, habang nag-i-scroll ako ng mga nire-research kong topics, came across this online lending app. Sabi ko, parang familiar sa akin to. ang pangalan niya is Moregold. And then, sinilip ko yung YouTube channel ko and nakita ko doon na na-review ko na pala siya. Anong interesting dito? I mean, bakit ako na-curious? Na-curious ako kasi totally nagbago siya ng interface, nagbago ng logo. Nagulat ako, kala ko bagong lending app. Yun pala, luma na. And nagpalit lang siya. So, sabi ko, Anong meron ba't to nagpalit? so, titingnan natin for today kung ano ang nagbago dito kay Moregold. Inayos na ba niya yung sarili niya? O nagpalit lang ng app, nagpalit lang ng interface, pero ganun pa rin. So, samahan niyo ako pag-usapan natin si Moregold. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so guys, yung dating itsura ng Moregold is ganito. And now, ang itsura naman niya ngayon is ganito na. Kulay blue na siya ngayon and wala nang bahid ng gold. Hindi katulad nung last time na dati ay nandun yung pagka-yellow gold nung application, yung interface. Kaya ako na-curious na sabi ko parang na-review ko na kasi sounds familiar nga yung pangalan. And then, yun nga, I found out na nagpalit lang pala ng interface. Okay, so si Moregold ay under kay Thrift Platinum Lending Corporation na still nasa SEC website which is ito. Wala tayong magagawa, nagsasubmit sila ng documentary requirements, so they are sort of legit. But, given our experience, ay hindi naman agad-agad natin pagkakatiwalaan kahit nasa SEC website pa sila. Anyway, let's move on sa Google Play Store ni Moregold. Okay, so ito na siya. Ayan, Thrift Platinum Lending Corporation siya. Check natin about this app. Moregold, ang inyong digital financial partner sa Pilipinas. Galing naman ang tagline nila. Sa aming mapagkumpetensyang 0.2% na pang-araw-araw na rate ng interest at ganap na online na proseso, ginagawa naming mas naa-access at aabot kaya ang mga solusyon sa pananalapi. Sana naghanap na lang sila ng Tagalog-speaking na tao talaga para gumawa nito sa kanila. Kasi mukhang translated. Anyway, yun yung sabi nila, 0.2% per day daw. Effective interest rate daw nila ay 6%. Maximum annual percentage, APR is 72%. Tingnan po natin kung 72%. Nagtaas na nga rin lang sila, hindi pa nila ayusin. So, na-download ko na po to, nakakapag-install na po ako, gumawa po ng account, etc. etc. And let's head over na po dun sa offer page po sa akin. So, ito po yung offer page or product list. Gold B, Gold I, Gold K, whatever. Hindi ko po alam yan. Pero, halos pare-pares lang naman po sila. So, click lang po kayo ng isa and then, ang mangyayari po dyan ay evaluation daw po siya. Will take another 40 seconds. Hintayin nyo lang po, tapos magiging apply na po yan. Tapos, nandito po yung loan offer sa atin. Yan. 4,000 daw sa loob ng 30 days. Amount na matatanggap ko sa 4,000 ay 2,800 na may bawas ng 1,200. Tapos, babayaran ko daw po siya by 3 installment dues. Una, 3,200 pesos. Pangalawa, 760. Pangatlo, 40 pesos. Sa una pa lang na 3,200 pesos, ay nabayaran na natin yung principal. Then, additional interest. Tapos, yung pangalawang buwan is 760. Kung ganito yung offer sa akin, na first 10 days pa lang, ay binayaran ko na yung principal plus interest, edi it would qualify dun sa napabalita na news na recently na blinag natin na merong hidden charges, di ba? Ito yung excerpt nung video na yon na sinasabi na dahil sa hindi equal ang installment at pinababayad na kagad sa simula pa lang within 7 days or 10 days, mako-consider pala siya as hidden charges. Thus, pwede siyang maireklamo talaga. So, in this case, pwede ba natin siyang isumbong at ireklamo? Actually, pwede kung gugustuhin ko. But, hindi naman kasi ako uutang dito. Ang gusto ko na lang mangyari is i-share sa inyo para may malaman kayo at kayo na mismo ang mag-decide sa sarili nyo. Kasi, meron na kayong ganitong information na hawak. So, decision nyo na po yan. Pero, just to continue, let's calculate po. So, unahin po muna natin yung 3,200 na babayaran.
sa loob ng 10 days. 2.8 po yung nakuha natin minus 3,200. 400 po ang interest. So, 400 divided by 2,800, 14% sa loob ng 10 days divided by 10, 1.42. Multiply po natin to by 365. Yung malaking chunks po na na-offer sa atin na utang ay lumalabas na 521% po ang interest rate po niya. Yung babayaran po na 3,200 pero ang loan receive natin ay 2,800. Then again, meron pang 760 sa 20th day and then 40 sa 30th day. So, yeah, medyo madugong calculation po to, pero dun pa lang po sa first 10 days, na-calculate na po natin na nasa 500+% siya. Hindi na po ako mag-go over dun sa 760 at saka 40 kasi sinusircumvent na lang talaga nila yung process ng calculation para mapababa. For me, guys, wala nagbago. Ganun pa rin, mataas pa rin. Even dun sa sinabi nilang effective interest rate, sa APR, did not match. Try na lang natin kung within range dun sa 76%. So, sabi dito ay 4,000 minus 2,800. So, 1,2 divided by 4,000. 30% sa loob ng 30 days divided by 30 times 355 days. Wala pa rin po. It's 355%. Malayo po sa sinasabi nila 72%. Pinagbigyan na po natin yung buong 30 days kahit na hindi dapat. Pero nasa 355% pa rin. Okay, so guys, kung makakaiwas po tayo sa mga ganitong online lending app, please do so. Huwag na po natin hayaan na mabaon po tayo. Hindi porket nagbago po yung itsura, nagbago na rin po yung practice nila. Again, kung babalikan po natin yung last news about the online lending app, pati po yung ganito na hindi equally distributed yung payment terms, pwede na nating ireklamo. Dahil nga, lumalabas siya as like hidden charges. Okay? For our question of the day, sa tingin nyo ba, yung pagbabago ng interface or hindi lang sa lending app, for example, rebranding, malaki ba natutulong ng rebranding sa customer perception o hindi? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, last na po para sa ating cellphone giveaway for the month of August. Before I end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mark Santos at Mark Santos 9517. Ang sabi po niya ay shoutout from Montalban, Rizal. Mark Santos at Mark Santos 9517, shoutout po sa inyo at sa lahat ng mga nakatira dito sa Montalban, Rizal, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!